Hello guys, shear and moment in beams using method of area. Meron tayong 3 steps. So number 1, compute the support reaction. 2, draw the shear diagram using the area under loading diagram. Note that shear diagram is always 1 degree higher that of the loading diagram. Draw the moment diagram using the area under shear diagram. Note the M diagram is always 1 degree higher that of the shear diagram. Okay? Ito po yung beam natin na may support na concentrated load in left side, then sa kaliwa uniformly distributed load. So hindi lang concentrated yung nagiging support, pwede ring uniformly distributed load. So i-denote natin na the values of O na may 4 feet na length. And then uniform varying load from 0 to 120 pounds-feet na may length na 9 feet, yung 120 sa left side, then may cantilever tayo na 120, may load tayo sa cantilever na 120. Okay? Una, computein natin yung reaction. So, but before that, i-ano muna natin yung pagkakahati-hati ng beam based sa loading. So, dito, kakaroon tayo ng A na letter, B, C, then D, then E. Dun sa may cantilever. So, summation of moment at A is equal to 0. Okay, bago yan, convert muna natin tong uniformly distributed support. Gawin nating R2. And then, ito, si varying load, F. Okay, so meron tayong F na area nitong triangular, 1/2 of 120 times 9. And then, yung centroid niya from here, so 1/3 of 9, and then yung sa kabila, meron tayong 2/3 ng 9, which is equal to 6. Samantalang dito, equal to 3 feet. So, yan yung distance. Kasi magagamit natin yan. So, summation of moment at A is equal to 0. So, R2 times yung centroid ng R2. So, 9 plus 1 plus 2. Kasi 2 feet to, 2 feet to. Kaya 4. So, centroid niya is 12 from R1. So, yung R2, counterclockwise. So, mag-isa lang siyang counterclockwise. Yung triangular load, saka concentrated na 120, parehas yung direction, which is clockwise. So, dito siya sa kabila. 1/2 of 120 times 9. So, area na to, which is load F, times moment arm na 6. So, ito. Then, plus 120 times moment arm na 9 plus 1, 10, plus 4, plus 1. So, 15. So, R2 is equal to, calculate natin, 0.5 times 120 times 9 times 6 plus 150 times 15. Divided by 12. Ito tayong okay. 0.5 times 120 times 9 times 6 plus 120 times 15 equals divided by 12. So, 420. Meron tayong reaction na 420
pounds. Eh, W yan, di ba? So, mangyayari, W sub O is equal to 420 pounds divided by 4 feet. Kakaroon tayo ng 420 divided by 4. So, 105. Meron tayong W sub O na 105 pounds per feet. So, yan yung reaction natin. W sub O. Pero ito yung katumbas niya. 420. Then, summation of moment at ito, yung middle at O na lang. Summation of moment at O is equal to 0. So, 0. So, ito, kalahati. So, magka-cancel lang din to. Yung R2. So, wala na yung R2. So, ito, wala na din to, uniformly distributed load. So, matira na lang R1 times, ilan yung moment arm niya? 12. 9 plus 1 plus 2. Okay. Clockwise. So, may kasama siyang clockwise, si 120. So, 120 times 1 plus 2. So, times 3. That is equal to ito, counterclockwise. So, yung area ng triangle, 1 half times 120 times 9 times, ilan to? 3 plus 1 plus 2, 3. So, bali 6. So, meron tayong R1 is equal to, compute ulit natin, 0.5 times 120 times 9 times 3 plus 3, 6 minus 120 times 3. So, yun. Equal sign divided by 12. So, 240 yung R1 natin. 240 pounds. So, yan. Meron na tayong reaction na 105, 402, 5. Pagka kinonvert mo sa R2 and then yung R1, meron tayong 240. So, dito ko na nilagay. Okay, meron tayong R1 na 240. W sub O na 105 pound per feet, or yung R2 natin, R2 is equal to 420. Okay. So, step 2, nakuha na natin, draw shear using area under load diagram. So, under load diagram lang tayo. So, area under load. So, dito, una, 240 muna tayo. Diba? Clockwise, positive. So, positive, 240. So, may pataas tayo na 240. 240 yung value. Positive. Then, from, okay, nakalimutan natin yung A, B, C, D, E, tapos yung O. From A to B, so area lang nitong triangle. So, 240 minus area ng triangle. Mangyayari, so, 240 minus area ng triangle, which is 0.5 times 120 times 9. So, negative 300 itong B. So, halimbawa dito yung negative 300 na part. So, magkakaroon tayo ng drawing na pa-curve, na parabola. Kasi, ito, first degree. So, ito, parabola, second degree. So, meron tayong curve na ganon.
Oh, hindi tumugma. Yan. So, second degree. Okay? So, yan na yung shear natin. Then, meron tayong negative 300 na value. Then, area nito, so wala na tayong load dito. So, straight line lang siya, 0. Wala tayong madadagdag na load. Diba? Walang load dyan. And then, yung i-consider, hindi itong R2 itong W sub O. So, first degree, dapat yung line natin dyan is 0 degree, yung line natin dito sa shear, 1 degree. So, negative 300 dito, negative 300 din dyan, and then, pa-upward. So, meron tayong 105 times 4. 105 times 4. So, 420. And then, di ba, negative to, minus 300. Meron tayong 120 dito na shear. May banda rito, kalahati. So, 120, and then, 0 degree, kaya first degree yan, straight line. Meron tayong 120 na shear. Positive 120. And then, wala namang load dito sa span na to. So, 0 lang siya. Kaya, ganito. Flat. And then, 120. Bababa. So, yan. So, yan na yung shear diagram natin. Okay? Then, next, moment diagram. But, kunin muna natin yung distance ng mga zero shear. Kasi usually, ang zero shear, nandyan yung maximum moment. Okay? Lagyan ko lang ng linya to. Yan. Saka to. Okay. So, zero shear, di ba, 240 tong reaction na to, pataas. So, para makontra mo yung, yung dito, kailangan may 240 ka din pababa para maging 0 yung shear mo. Okay, i-cut ko lang to. Cut ko lang. Lagay ko lang dito muna. So, para maging 0 yung shear mo dito, okay, kailangan yung area ng triangle mo dito is 240. Kasi, yung total na ito, ang area niyan is, kunin muna natin yung area. So, 0.5 times 120 times 9. So, 540. Meron tayong 540 dito. Dapat yung area na makuha natin dito, so, siyempre 240, di ba? 0, so negative, hindi pwede. So, mas maliit yan. So, siguro dito, hindi natin alam. And then, hindi rin natin alam yung x. Yung x dyan, which is, ito yon yung kanina. Yung magiging x dyan, ito. Ayan yung x. Zero shear. So, ano yung magnitude dito para ma-equate yung 240? So, meron tayong x, then y. Dapat ang makuha natin dito na area is equal to 240. So, that is equal to 1/2 of x, y. Area
tapos x times y. Paano natin makukuha yung y? By ratio and proportion. So, dito, y over x is equal to, di ba, yung y, 120 divided by 9. So, mayroon tayong, therefore, y is equal to 120 over 9x. So, yan na yung y natin na value. So, di ba, kailangan nating maging 0. So, 240 is equal to 1 half of x times y. Substitute natin yung y, 120 over 9 times x. So, 240. So, mangyayari, x times x squared, ito ko nalalagay, is equal to 240 times 9 times 2 divided by 120. Mayroon tayong 240 times 9 times 2 divided by 120, 36. So, square root of 36. Meron tayong 36. Therefore, x equal to square root of 36, x equal to 6. So, yung shear natin nasa 6 meter from dito. Okay, so, nalocate na natin yung zero shear, which is 6 meter. 6 feet, sorry. Then, sa kabila naman, so, ito kasi hindi tayo pwedeng mag-ratio and proportion dito kasi second degree. Hindi kagaya dito na pwede tayong mag-ratio and proportion. Kasi straight line. So, yung ratio and proportion natin dyan, cut ulit natin para sa kabila yung solution. Copy. Paste ko dito. Ito yung shear diagram. Yan yung shear diagram natin. Palitan ko lang. So, by ratio and proportion, kunin natin itong distance na to. So, designate natin as D. D. So, D. Tapos, ito, 4 minus D. So, itong distance na to. Kasi 4 feet yan, yung buong to. So, ito D lang. Tapos, yung buong to, 4 feet. Okay? By ratio and proportion, so 300, so absolute value, divided by D is equal to, 120, divided by 4 minus D. So, simplify natin. 300 times 4 minus D is equal to 120 D. 300 times 4, so 1,200 minus 300 D is equal to 120 D. So, wala nang space. Dito tayo sa taas. So, 300, negative 300, ilagay natin sa kabila, 420. Meron tayong 1, 2, divided by 420 D. Meron tayong D na 1,200 divided by 40. 1,200 divided by 40. 1, bakit 40? 420. 1,200 divided by 420. 20 over 7. So, ito, divided by 420 is equal to 20 over 7, or that is equal to 2.857. 2.857
2.857. So, itong 4 minus D, ilan yan? 4 minus D, equal to 4 minus 2.857. 4 minus D equal to 8 over 7. 8 over 7 or 1.143. 1.143 feet. So, nalocate na din natin yung zero shear dito sa may bandang support. So, meron tayong 20 over 7. Balikan natin to. Meron tayong 20 over 7 na distance D. 20 over 7. So, yan yung distance D. So, yan. Pagka nakuha na natin yung mga zero shear, proceed na tayo sa moment. So, ang gagawin natin sa moment, kung ano yung area dito sa shear, siya yung moment na value. Okay? Ito, straight line. So, may 1 degree tayo dito. Ito, 0, 0. So, yan. Ito, 2 degree. Ayan. Meron lang akong i-point out dito sa 2 degree. Kapag ka ganito, yung triangular mo, yan, ganyan. Yung drawing mo sa parabola is box muna tayo. Pag ganito. Yan. So, yan yung tama. Hindi siya pag ganyan. Yung dito umumbok. So, mali yan. So, pag ganito naman, yung triangular load mo, so, ganyan tayo. Ito, ang loading niyan is pag ganito. Yan. And then, ito naman, pagka paumbok, so, mali yan. So, ito yung tamang drawing, yung nakapaumbok dito. Kasi, di ba, ang parabola is, di ba, pag green up mo, parang A, B. So, ito yung B, ito yung B. So, ganyan siya, di ba? Ganon. Kung ano yung curve nito, so, ito yan. So, ito yung buong parabola. So, ganyan. Ito naman, ito yung buong parabola. Ito naman, pero, ayan, hindi na kasi mali na yan. So, ito, dito, ganyan yung curve natin. Paumbok dito. Hindi siya yung nakaganyan. Hindi siya pa ganyan. Okay? So, ito yung tama. And then, yung area ng parabola, kasi kailangan natin ng area. So, pagka, ito yung box. Then, ito yung H, tapos B. And then, yun paumbok na ganyan, di ba? Meron tayong area 1, area 2. Area 1 is equal to 2/3 of B times H. Yung area 2 is equal to 1/3 B times H. So, yan yung area ng parabola. Okay? So, ito, meron tayong H na 240, meron tayong B na 6. So, makukompute natin yung area 1. So, i-ano natin na area 1 to. Area 1. Okay? So, dito, 0. Yeah, 0 moment kasi support. And then, yung etong third degree, ayan, basta ganyan lang yung ano natin. So, lagay mo lang dyan, third degree. So, ayan, hanggang dito sa zero shear.
ano yung value nito? So, yung area ni area 1. So, area 1, palitan ko ng black. Okay, area 1 is equal to 2/3 ng B, 240. 2/3 ng B. Ng H. Ito. And then B, 6. So, ano yan? Anong value? 2/3 of 240 times 6, 960. Okay. Meron tayong 960 na moment. So, ito, 960. So, positive kasi positive moment. Shear. Yung area na yan. And then, ito, yan. So, pababa. So, ibig sabihin, gaganyan yung, ano natin, yung curve natin, bababa. Okay, ganyan, bababa. Tapos, yung area nito, hindi, hindi yung, baka gawin yung area, halimbawa, itong area 2, ito, area 2, o di 1/3. So, area 2 is equal to 1/3 of B. Ano yung B? So, X, tapos 3, di ba? 3. Tapos, B, tapos yung H, 300. So, absolute naman yan. So, mali yan. Okay? So, hindi ganyan. Kasi hindi naman na ito yung parabola. Ito yung buong parabola ito. So, ganyan. So, kung dito sana siya nag-umpisa, tapos ganon, yun, pwede mong gamitin yan. Pero ito, hindi. Hindi yan yung area. So, gagawin natin, so, magkakaroon tayo ng imaginary line, straight line. Okay, straight line yan, ganyan. Tapos, straight line din dito. Then, ganyan, the box, di ba? So, ito na yung parabola. Yan. So, designate natin to as area 3 or area 4. So, yung pagkaisulat ko na dito, wait lang, i-erase ko lang to para may space tayo. Mangyayari, itong 240 hanggang dito sa baba, ano yan, distance yan. So, parang box. So, itong area na to, di ba, ganyan, parabola. Tapos, so, ito tayo yung beam. Tapos, ito, ilan? Yung magnitude niyan, 240 plus 300. 240 plus 300. Meron tayong 540. 540. And then, yung B natin, 9 feet. So, 9. Then, okay. So, yung area natin na to, so, meron na tayong area 1. Ang kailangan natin makuha, area 2. So, tapos area 3, and then area 4. So, 540 times 9. So, ito yung rectangle is equal to area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4. Meron na tayong area 1, yun yung 960. And then, area 2, wala tayo, yun yung hinahanap. Area 3, ano yan? Okay. So, yung area ng parabola, so ito, di ba? So, area of 1 plus area of 3, ito, is equal to 2/3 of 540 times 9. So, ilan yan?
2/3 of 540 times 9. 540 times 9 equal to 3,240. 3,240. Meron tayong 3,240. A1 plus A2. So, meron na tayong A1 na 960. 960 plus A3. Meron tayong A3 na, so 320, 3,240 minus 960 equal to 2,280. 2,280. Okay. Kahit din na pala natin kunin yung A4. Kasi meron na tayong, di ba, ito 300. So, parang ang nangyayari, 9 times 300 is equal to A3 plus A2. So, meron na tayong A3 na 2,280 plus area 2. 9 times 300. Okay? So, A2 is equal to 2,280 minus 9 times 300. So, 420. Meron tayong area 2 na 420. 420. So, negative kasi pababa. So, 960 minus 420. 960, ito yung peak. Tapos, bumaba ka ng area kasi ito, area 2 minus 420. So, 540 yung value natin dito. Okay, zoom out ko lang. 540. 540. Okay na. Wala na pala to area 4, hindi na siya magagamit. So, hindi na magagamit to formula na to. Ang nangyari is yung area 1 plus area 3 is equal to, ito, 2/3 of 540 times 9. So, meron na tayong area 3, area 1, ito, 960. Substitute natin yung 960. Plus area 3 is equal to 3,240. Ito yun, pag binultiply. So, meron tayong area 3 na 2,280. Ito, yung sa baba. So, triangle to, 300 times 9. Ito na yun, 300 times 9 is equal to area 2 plus area 3. So, wala na to area 4. Tanggalin ko na. So, ganyan. So, area 3, 2,280. Ito yun. Tapos, equal to 9 times 3. So, meron tayong negative area 2. So, double check ko nga. 2,280 minus 300 times 9. So, negative 420. 300 times 9, ilan yun? 27. Minus 2,280. So, 420 to. Itong area ng A2. 420. So, negative kasi pababa. So, 960 minus 420. 960 minus 420. Meron tayong 540. Positive pa din kasi sa baba. So, yan. Then, next. So, ito, rectangular. So, 300 times 1 lang. So, minus 300. So, 540 minus 300 times 1 feet. Meron tayong 240. So, pababa ulit. The first degree. Then, 0 to. Then, ang moment, first degree. So, straight line. Pababa.
meron tayong 240. 240. So, ito, ilalagay ko dito, third degree. Then, ito, first degree. So, second degree ang magiging ano nito. So, di ba yung triangle mo pag ganon? Ibig sabihin, nasaan na yung drawing natin kanina? Wala na. So, ibig sabihin, yung curve mo pag ganito. Yan, paumbok pa ganito. Then, lumagpas doon, kaya ganyan. Ganyan. So, ito muna tayo dito sa area na to. So, area nito is equal to area 4. Area 4 is equal to 1/2 kasi triangle na yan times 20/7 times ano magnitude nito? 300. So, ilan yung area na yan? Okay. Meron tayong 1/2 times 20/7 times 300. 428.571. 428.571. Okay, yan yung area. So, 240 minus. So, 240 minus answer. So, meron tayong 188.571 negative. 188 dito negative. Meron tayong curve na pa ganito. So, second degree sa parabola. 188.571. So, mula dito, parabola pa ganun. So, itong natirang parabola hanggang dun. So, magpa-positive, diba? So, tataas yan dito pa ganun. So, ito yung parabola yan. Ganyan. Naputo lang dito. So, pag diniretso mo, ganyan. So, ito, anong area nito? Ipa-plus natin yung area dito. Ano yung distance kanina dito? So, 4 minus 20/7. Kasi 4 feet to. 4 minus 20/7. So, 8/7. 8/7. Kaya ako pinina-fraction para sakto. Kasi para mag-close mamaya dito. Kung na ganito mo na, okay lang. Malapit-lapit yan. Yung makukuha mo. Okay? Yung area nito, gawin natin A5. A5 is equal to 1/2 times 120 times 8/7. Meron tayong makukuha na 0.5 times 120 times 8/7. Meron tayong 68.571. Hindi. Yung area pa lang na yan. So, minus. So, dito, di ba? Negative to. Yan, negative. So, negative. Tapos, yung area nito, madadagdagan tayo, which is positive. So, minus 188.571. So, sakto yan na. 119.995. So, 120. So, negative 120. Negative 120. And then, lastly, straight line. So, 0 degree. So, meron tayong first degree dito, which is straight line. So, ganyan. Dapat mag-0. Kasi, yung area nito, rectangle, 120 times 1. So, negative 120 plus 120 times 1. And then, sakto, 0.
Okay? So, ito, pa-curve na pakurbang ganyan. Then, bababa. Then, dito. So, third degree yan. Then, ito, straight line. First degree, kasi 0 degree to. And then, first degree yon. So, dapat ito, second degree. Ganyan, ilagay na lang. So, ilagay mo na lang na second degree. Okay na yun. Saka dito, third degree. So, siguro, kahit ba ganyan yung drawing mo, basta as long as nakuha mo yung 960. Pero ang tamang drawing sa third, so hindi ko pa sure to. Pero dito, ito, parabola. Yan, ganyan yan, parabola. So, ayan, yung maximum moment, 960. Maximum negative moment, 188.571. So, ang difference nung section method, wala na lang tayong diretsong area na. Kung ano yung area ng load mo, siya yung shear. Kung ano yung area ng shear mo, siya yung moment. Okay? So, ayan class. Tapos na natin yung area method, using area method. So, tandaan lang to, yung area ng parabola is, pag ganyan, pakurbang ganyan, yung A1 is equal to 2/3 B times H. Then, ito, yung mas maliit, 1/3. Okay?